Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, actual footage. China nagpadala ng 135 barko sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinabi ng Philippine Coast Guard o PCG nitong linggo na na-monitor nila ang higit 135 na hinihinalang Chinese maritime militia vessels sa Julian Felipe Reef, na isang malaking pagtaas ng bilang kumpara noong nakaraang buwan. Sinabi ni PCG spokesperson to the West Philippine Sea Commodore J. Terrila, na ito ay batay sa ulat ng BRP Sindangan at BRP Cabra na nagsagawa ng mga patrol sa malapit na lugar ng low tide elevation noong Sabado. Sinabi ni Terrila na mayroon lamang 111 Chinese maritime militia sa lugar ng Sandbank noong ika-13 ng Nobyembre. Ang Julian Felipe Reef ay matatagpuan 175 nautical miles kanluran ng bayan ng Batarazas sa Palawan at bahagi ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ang presensya ng Chinese maritime militia ay naaayon sa paggigiit ng China ng soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang 200 milya na eksklusibong economic zone ng kanlurang bahagi ng Pilipinas, ngunit isang desisyon noong 2016 mula sa International Tribunal ang epektibong nag-dismiss sa kanilang mga claim. Pero pilit pa rin itong hindi sinusunod ng China. Sinimulan naman ng Pilipinas at France ang pag-uusap para magtatag ng isang visiting forces agreement sa pagitan ng dalawang bansa, inihayag noong Sabado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., si Teodoro at ang kanyang katapat na French Defense Minister na si Sébastien Lecornu, ay nangunguna sa mga negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement. Binigyang diin ni Teodoro ang layunin ng pagsusulong at pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa. The Philippine Secretary of National Defense and the French Minister of the Armed Forces. This letter of intent is a milestone in the history of Philippine and French defense relations, and this will bring the level of our defense cooperation and partnership to a new level, and it will pave the way for more robust exchanges and cooperative endeavors between our two countries. Ang dalawang bansa ay lumagda din sa isang liham ng layunin na formal na buksan ang negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement. Binigyang diin ni Lecornu ang kahalagahan ng inisyatiba na ito, lalo na sa mga tuntunin ng legal na seguridad para sa mga pakikipagsosyo, sa pagkilala sa estratehikong presensya ng France sa Pasipiko dahil sa mga teritoryo nito sa ibayong dagat. Sinabi ni Lecornu na hindi na kailangang sabihin na ang bansa at ang bilateral na relasyon na ito ay isang prioridad. Binanggit ni Teodoro ang kawalan ng tiyak na timeline para sa pagsasapinal ng Status of Visiting Forces Agreement, ngunit nagpahayag ng optimismo na halos kapareho sa mabilis na negosasyon sa Japan para sa Reciprocal Access Agreement.
Ang Pilipinas ay kasalukuyang nakikibahagi sa mga katulad na negosasyon sa Japan, at mayroon ng mga Status of Visiting Forces Agreement sa Australia at isang Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos. Ang mga kasunduang ito ay nagbibigay ng legal na balangkas para sa pagkakaroon ng mga dayuhang tropa sa panahon ng magkasanib na pagsasanay militar sa Pilipinas. Hinimok din ang pamahalaan na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa like-minded states sa pagtugon ng mga isyu sa West Philippine Sea sa 2024, ginawa ni Stratbase ADR Institute President Dindo Manhit, isang geopolitical analyst. Ang naturang payo sa pamahalaan kasabay ng ginanap na Foster ang Cooperation sa Indo-Pacific Towards 2024 Forum, aniya, paulit-ulit aniyang iginigiit ng like-minded states ang kanilang suporta para sa arbitral victory ng Pilipinas. Nangako din ang mga ito ng pakikiisa sa ating bansa sa pagdepensa sa rules-based international order. Sinabi din ni Manhit na isang advocate ang international community sa pagtataguyod ng kapayapaan at istabilidad sa rehiyon. Ang nagkakaisang front, aniya, ang nagbibigay daan din sa atin para manindigan laban sa agresibo at cursive na aksyon na nakakasira sa kapayapaan, kasabay din ng pagtatapos ng 2023, dapat na nasa magandang posisyon ang Pilipinas sa pagharap sa mga banta sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating kapasidad at interoperability kasama ang like-minded states, gayon din ipagpatuloy ang pag-expose o pagbulgar sa publiko ng mga cursive tactics ng ginagawa ng mga agresibong bansa katulad ng China, aniya. Patuloy ang operasyon ng China sa West Philippine Sea kung saan inalala nito ang mga mapanganib na aktibidad ng China gaya ng pag-intimidate sa mga Pilipinong mangingisda, ilang serye ng pambobomba ng tubig o water cannon, pagsira sa coral reefs at pagpapakalat ng maling impormasyon, kaya't inirekomenda ni Manhit na maging sentro ng foreign relations at military strategies sa susunod na taon ang cybersecurity. Sinagot naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ang kapasidad natin pagdating sa cybersecurity ng ating bansa. Sa ngayon, we are in the passive defense mode, meaning we are capable of defending our own networks. No? In fact, halos araw-araw may mga attacks tayo. No? But we are able to protect our networks. But of course, this is not absolute. No? Kailangan tuloy-tuloy rin yung pag-develop natin ito, yung defensive capabilities natin. But we also would like to develop our active defense capabilities. No? Ibig sabihin ay dun sa active defense ay hindi lamang tayo dumidepensa, but sometimes the best defense is offense. No? Well, ang tinatarget ng mga hackers really is kung paano sila makapasok sa network mo para siguro kumuha ng mga information or para sirain yung information mo, sirain yung networks mo. No? So maraming mga objectives na pwedeng gawin ng mga hackers. But ang talagang ina-assure natin is dapat secured tayo. On a daily basis, thousands of attacks ang nangyayari, no? On a daily basis. So ibig sabihin, isa talaga tayo sa mga paboritong i-target ng mga hackers. Marami pong mga attacks ang nanggagaling from abroad. No? Pero may mga attacks rin na nanggagaling dito sa loob natin. Mismo dito sa bansa natin. So, regardless of kung saan galing yon, ang importante ay talagang maprotektahan natin yung networks natin. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.